Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Mabigat ang magiging testimonya ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa prosecution. Kaugnay ito ng article na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Nakatakdang iharap si Attorney Matibag sa ikawalong araw ng impeachment trial sa July 21, araw ng Martes. Ito ang balita ni Rosalie Coos. Just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. Tuloy-tuloy umano ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte noong Abril. Ayon sa NBI Director, mayroon na silang mga leads sa sinasabing mga kinausap ng Vice Presidente para isagawa ang kanyang plano. Sa darating na Martes, July 21, ipepresenta na sa witness stand ng prosekusyon si Director Matibag para sa article of impeachment na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Ayon sa isang House Deputy Speaker, asahan na ang pasabog sa pagharap nito sa Senate Impeachment Court. I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Pahayag naman ng isa sa Counsel for the House Prosecutors, ang magiging testimonya ni Attorney Matibag ang magpapatibay sa alegasyong matinding pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Isa lang masasabi ko, mabigat. Sa Tuesday, makikita nyo na kumpleto na ang naratibo ng article on grave threats and inciting to sedition in relation to the impeachable offense of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Pinag-aaralan naman ng House Prosecution Team ang lahat ng legal na opsyon sa request na isapina ang tax records ng Vice Presidente bago gambalain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng issue. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin naman ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin. Sa impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona noong 2012 nang hingi ng authorization ng dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares kay dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino para mailabas ang hininging tax records ng dating Supreme Court Chief Justice. Ito ay matapos matanggap ni Henares ang sapina ng impeachment court. Samantala, binanggit din ni Representative Chua ang posibilidad na maglaglag o magbawas na ng article of impeachment ang prosecution kung kinakailangan. Bahagi pa rin ito ng estratehiya kung mapagkakasunduan ng buong prosecution team para mas mapaikli ang proseso ng paglilitis sa pangalawang Pangulo. Nauna nang iniurong ng prosekusyon ang presentasyon sa ilang mga testigo para sa article na matinding pagbabanta ni VP Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. at iba pa. Pwede nang i-waive na namin yung isang article. So pag ano po nangyari, iiksi na naman po ang trial date. Sa pagtayari ng kongresista, posibleng Setyembre o Oktubre, tapos na ang impeachment trial. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May karapatan si Vice President Sara Duterte sa mabilis na paglilitis gaya ng sinumang respondent sa isang karaniwang pagdinig sa hukuman. Ito ang binigyang diin ng isang senator judge kaugnay ng umano'y mahahabang manifestation kahapon sa ika-6 na araw ng impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Any other matters to be taken up from the senator judges?
There being none, no other business to be taken up, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Monday, July 20, 2026. Walang ipinresentang testigo ngunit nauwi sa mahahabang manifestation. Ganito inilarawan ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon July 15. Ayon kay Senator Judge Lacson, tila naging test of patience para sa ilan ang anyay obviously irrelevant o mga walang kinalamang manifestation sa paglilitis ng Vice-Presidente. Inihalimbawa niya ang timing ng pagtalakay sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa multi-billion peso sports complex sa Tarlac para sa 2019 Southeast Asian Games. Kaugnay nito, ibinahagi niya ang palitan nila ng biro ng kapwa Senator Judge kung saan binanggit niya na malamang ikatuwa ng nasa gallery ang mosyon na ipagpaliban ang paglilitis tuwing nagkakaroon ng ganitong mga manifestation. Binigyang diin niya na ang pagpapabilis ng paglilitis ay hindi nangangahulugang isasakripisyo ang presentation ng mga ebidensya, kundi ang mas mahusay na paggamit sa limitadong panahong nakalaan para sa impeachment court. Paliwanag ni Senator Judge Lacson, may karapatan ang pangalawang pangulo sa mabilis na paglilitis, tulad ng sino mang respondent sa isang karaniwang pagdinig sa hukuman. Kaugnay ng issue, ipinaliwanag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na pinaiiral lamang ng pamunuan ng Senado ang pagiging maluwag o liberal upang mas maunawaan ng publiko ang buong proseso ng impeachment. As you have seen the actions of the presiding officer, he is pretty consistent in ruling about these kinds of statements, both from the parties at saka doon sa mga senator judges. He is, sabi niya rin sa opening statement niya, he will be liberal about it so that the public will be able to know and listen to whatever clarificatory, whatever manifestation that the parties and the senator judges will post on the floor. So yun yung policy niya, and we are expecting him to continue doing and being consistent in that policy. Dagdag pa ni Attorney Tonggol, bahagi rin ito ng paggalang sa karapatan ng bawat senador na makapagpahayag ng kanilang saloobin sa loob ng itinakdang oras. Siyempre, yung ating presiding officer is very much concerned din naman doon sa bawat senator judge. At ayaw niya rin naman as a matter of respect and committee na pagbawalan yung mga senator judges na tumayo doon. No? Basta respetuhin lamang yung time periods na nakalaan sa kanila to make the whatever manifestation. Nilinaw din ng tagapagsalita na kailangan lamang balansehin ng sitwasyon dahil wala namang ibang pagkakataon ng mga senador upang pag-usapan ang mga ganitong usapin kundi sa mismong plenaryo. Hindi din naman natin masasabi at ng impeachment court, hindi din naman nila masasabi na totally wala silang kapangyarihan to hear those kinds of manifestations by the senator judge dahil na rin wala rin namang pagkakataon o place para i-bring up yung ganong matter na yon sa isang plenaryo na magkakasama sila. So, kaya kailangan balansehin yung, kaya mas mabuting narinig na rin po ng publiko yung mga ganong sentimento dahil they still have a duty then to protect the credibility of the impeachment court. Sa susunod na linggo, inaasahang magpapatuloy ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, July 20, inaasahang ilalabas ng korte ang desisyon nito sa naging oral arguments kaugnay ng hiling na ipasabina ang bank at tax records ng pangalawang Pangulo. Pagdating naman ng Martes, nakatakdang isalang ng House Prosecution Team sa witness stand ang kanilang huling testigo na si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Sa Miyerkules, July 22, inaasahang ihaharap na ng House Prosecution Team ang mga testigo sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Samantala, pinuna naman ng defense team ng Vice Presidente ang mahahabang litanya ng prosekusyon kahapon kaugnay ng pagbibitaw ng kanilang mga testigo sa paglilitis. Ayon sa depensa, mas maiging sa press conference na lang ipaliwanag kung may nais mang ipunto ang mga partido. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Pag mag-withdraw tayo ng witness, we simply have to say na i-withdraw natin yung witness. At nasabi naman po ng ating presiding officer na kung kailangan mang i-explain yung reasons because, we also understand the side of lead prosecutor Luis Tro. Maaari naman daw pong i-explain sa mga press con. Malinaw ang inilalagay na limitasyon ng defense team pagdating sa mga binibitawang salita habang umuusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, pinuna ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang mahabang pagpapaliwanag ng prosekusyon kung bakit napagdesisyonan ng naturang partido na magbawas ng mga ipepresentang testigo. I find it difficult to understand how manifestations containing assertions that are laden with conclusions and personal advocacy and obviously one-sided advocacy of either parties would help the court arrive at the proper determination of whether the respondent is guilty or not guilty of the charges contained in the articles of impeachment. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Powa, ayaw lamang nilang mahaluan ng konklusyon at maimpluwensya ng publiko sa mga ginagawang paglilitis. Sang-ayon rin ito na mas akma na sa mga press conference magpaliwanag ang bawat partido kung may nais linawin sa publiko. Because if there are conclusions in law and conclusions of facts rather, ang nangyayari kasi nakukondition yung publiko, no? Hindi naman, lalo na pag technical yung mga nangyayari, syempre gusto nating may paliwanag sa publiko, pero pag sa ganung paraan, ang pakiramdam po kasi ng defense ay nagkakaroon ng summation ng kaso at dahil doon ay kinokondisyon natin, no, yung publiko at yung mga senator judges kung ano ba talaga yung ina-advocate natin at gusto lang natin maging patas. Samantala, kaugnay naman ang inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa ikalimang araw ng impeachment trial na itinatanggi ang lahat ng paratang sa umano'y grave threats at inciting to sedition. Sinabi ng bise na wala siyang kinontratang assassin at gawa-gawa lamang umano ang mga ebidensya. Ayon kay Attorney Powa, sinabi lamang ng pangalawang pangulo ang kanyang sariling saloobin. The Vice President has stated what she felt and whether it's covered by sub judice or not, kaparehas ng mga komento rin ng both prosecution and defense, yan po ay nasa impeachment court na po to decide. Sinabi naman ng spokesperson ng Senate Impeachment Court na ang anumang makikitang paglabag ay dapat resolbahin sa tamang proseso. Rule 18 is very clear on who are the persons required to respect the sub judice rule. So the determination of whether or not there was a violation of that rule will be done by the Senate Impeachment Court themselves. So without such motion, he will not act on it by himself. Based on the rules, they can be cited in contempt based on the rules. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Iginagalang ng Department of Justice ang mandato at otoridad ng National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng investigasyon, may nag-refer man o sarili nilang inisyatiba. Ito ang reaksyon ng DOJ kaugnay na pahayag ng ahensya na imbestigahan ang issue ng irregularidad sa pondo noong 2019 Southeast Asian o SEA Games. Bagamat isaanyang attached agency ng DOJ ang NBI, may sapat itong operational independence para gawin ang kanilang trabaho na nararapat sa ilalim ng batas. Sa gitna na hindi pa rin nasasarang issue ng korupsyon sa flood control projects ng pamahalaan, isa sa matunog na usapin ay ang gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan, na akusado sa graft at plunder charges dahil sa mga ghost projects. Ano nga ba ang mga sinasabing requisite o kailangan para maging isang state witness? Ito ang balita ni Dante Amento. Akusado siya dapat, no? Ay pwede maging state witness. Kasi kung hindi siya akusado, antemano hindi pwede maging state witness.
witness. Masusi ang pagpili sa isang state witness. Ayon sa human rights lawyer na si Attorney Edre Eulalia, may mga mahigpit na tuntunin para ang isang akusado na maging state witness. Ito ay sa gitna ng mga ulat tungkol sa anomalya sa flood control projects na kinakasangkutan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Isa sa lumutang na pangalan na gawing state witness ng gobyerno o ombudsman ay si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ayon kay Eulalia, ang isang tao ay dapat muna maging akusado sa isang kasong kriminal bago siya maging kwalipikado bilang state witness. Ipinaliwanag nito na mayroong 5 pangunahing requisites o kailangan sa ilalim ng Rules on Criminal Procedure para ma-discharge o hindi nakasama sa kakasuhan ang isang akusado at maging testigo ng prosekusyon. Una, ang tanong dapat dyan, kasi magpa-file ng motion yung prosecution Magpapaalam muna sa korte. Your Honor, balak po namin ipresenta tong si Mr. or Mrs. or Miss X bilang state witness. Sasabihin ng korte, teka muna, pag-aralan muna natin yan. Dapat ay mayroong matinding pangangailangan o absolute necessity sa kanyang testimonya at babagsak ang kaso kung wala ito. Kinakailangang wala ng ibang direktang testimonya o ebidensya na makukuha ng prosekusyon bukod sa testimonya ng akusadong ito. Ang pangalawang rekisito ay dapat walang ibang direktong testimonya. Sabihin, kung meron naman pala, bakit kailangan pa maging state witness yan? E di yung isa na lang ang kunin natin, hindi kailangan maging state witness. Kasi madi-discharge siya no? Kung sakaling maging state witness. Ang testimonya ay hindi dapat stand-alone. Kailangang may ibang ebidensya na magpapatunay o magbeberipika sa mga sasabihin ng witness. Ang naturang akusado ay hindi dapat lumalabas na siya ang may pinakamabigat na kasalanan o most guilty sa krimen. At dapat ay hindi pa siya natulan sa mga kasong may kinalaman sa pandaraya o panloloko gaya ng estafa, pagnanakaw o perjury o may kinalaman sa moral turpitude. Binigyang diin ni Eulalia na ang prosekusyon gaya ng ombudsman ang may prerogative na pumili at magrekomenda ng gagawing state witness. Ngunit ang korte pa rin ang may huling pasya matapos suriin ang mga ebidensya. Nasa nasa masusing pag-aaral at judgment ng ombudsman kung sino nga ang tutuluyan at sino yung pwedeng i-recommenda as i-discharge as state witness. Pero antimano, lahat yan dapat akusado. Hindi ka pwede maging state witness hanggat hindi ka akusado. Kasi nga, ang bentahe ng state witness ay imbis na ikaw ang magkakaroon ng pananagutan, mawawalan ka ng pananagutan kung ikaw ay magko-cooperate, no? Para usigin yung iyong mga co-accused. Ang pangunahing benepisyo ng pagiging state witness ay ang pagkawala ng pananagutang kriminal o ang pag-discharge mula sa kaso. Bukod dito, maaari rin silang mapasailalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice na nagbibigay ng seguridad, tulong pinansyal at proteksyon sa pamilya kung may banta sa kanilang buhay. Gayunpaman, maaaring bawiin ang mga benepisyong ito at ibalik ang kaso laban sa akusado kung siya ay magsisinungaling o hindi tutupad sa usapan na makipagtulungan sa pamahalaan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, patuloy ang paghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang State of the Nation address sa July 27. Kasama sa isinasaayos ng Pangulo ang kanyang magiging ulat sa bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, regular ang pakikipag-usap ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan upang marinig ang mga naging accomplishment sa nagdaang isang taon. Regular po ang Pangulo nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. Naaresto na ng mga otoridad ang gunman sa pagpaslang sa prominenteng marine biologist na si Kent Carpenter sa Negros Oriental. Bukod sa gunman, naaresto rin ang 2 iba pa na sinasabing ng molestya sa live-in partner ng biktima at isa'y nagsilbing lookout sa krimen. Ito ang balita ni Lea Ilagan. 2
we will leave no stone unturned, sabi nga, di ba? So, we will look kung meron mang connection pa. Pero as of now, again, ay lumalayo po doon sa anggulo na involve yung kapatid at yung live-in partner po mismo. Umiiyak habang itinuturo isa-isa ng babaeng ito ang mga suspect na pumatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter sa Negros Oriental. Ang babae sa video ay ang live-in partner ni Carpenter na sinasabing minolestya din ng isa sa mga suspect. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Allen Reyco, sa 4 na suspect sa krimen, 3 na ang naaresto. Kabilang dito ang mismong bumaril umano sa dayuhan. Kasama rin sa mga naaresto ang sinasabing nang molestya sa live-in partner ng biktima at ang lookout sa krimen. They covered their faces kasi, di ba? But some of them or one of them pumunta pa sa ref after killing the American, uminom pa ng tubig, inalis po niya yung kanyang bonnet. The other one, yung mismong gunman, has a tattoo, distinctive tattoo on his left hand na easily identifiable plus a ring. So nagmamatch po talaga sa statement po ng ating witness who is the live-in partner. Sinabi ni Colonel Ko na dating nagtrabaho bilang karpintero sa bahay ng biktima ang isa sa mga suspect. Nung nag-backtrack po tayo as to what happened, ito po palang specifically suspect number 2 alias JF ay nagtrabaho po, did some work for couple the past months. May pinagawa po. Accordingly, na pasok daw itong bahay na nakawan but they did not report it to the police na siguro parang akyat bahay or may nakuwang mga gamit before. So nagpagawa sila ng fence sa likodan na part. Sa ngayon, pagnanakaw ang tinitingnang anggulo ng pulisya na motibo sa krimen. So all indicators as of this time point to the fact na this is just a robbery gone wrong, di ba? Hindi po, but we're still looking at all angles, tinitignan pa po natin. But as of now, this points to the fact that this is not, the crime was not related or is not related to the occupation or yung trabaho po ng ating victim. Nagpapatuloy naman ang manhunt operation ng mga pulis sa isa pang suspect na sinasabing may bit-bit ng mga ninakaw na pera at gadget at maging ng baril na ginamit sa krimen. July 12 ng gabi nang pasukin ng 3 suspect na nakasuot ng bonnet ang bahay ng biktima at saka binaril ang marine biologist habang nanunood ng TV. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang balita, may panibagong ayuda ang pamahalaan para sa mga mahihirap na pamilya na apektado ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo at bilihin. Samantala, mga kabilang sa middle income class o itinuturing na working class, may aasahan din kaya silang ayuda. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Mas pinalawak na tulong ang ipagkakaloob ng pamahalaan para sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Ito ang nakapaloob sa nirebisang Uplift Assistance o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Ayon kay Pangulong Marcos, ipatutupad ang Uplift Assistance upang matulungan ang mga pamilya na makayanan ang mataas na presyo ng langis at pangunahing bilihin, bunsod ng epekto ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Kada benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program ay makakatanggap ng tagda 2,000 piso. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,2 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,2 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS.
Ang mga benepisyaryo sa ilalim ng Community-Based Monitoring System o CBMS at mga low-income earners ay bibigyan naman ng 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Gayun din ang 1.2 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakampirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Tiniyak ni PBBM na magiging mabilis, maayos at maginhawa ang pamamahagi ng ayuda sa pamamagitan ng mga digital system. Aabot sa 12.37 billion pesos ang inilabas na pondo ng Department of Budget and Management para sa panibagong ayuda. Sa mga nasa middle class o yung karaniwang mga nagbabayad ng buwis, ano naman ang kanilang matatanggap? Ayon sa palasyo, walang cash aid na tulad sa low-income Filipinos pero may ibang proyekto o programa na pakikinabangan naman ng lahat. Tulad ng hakbang para maiwasan ang pagtaas ng halaga ng pasahe o transport cost upang manatiling abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kung hindi man itaas agad at bibigyan ng tulong itong mga workers natin sa transportation industry, maaaring ang makinabang din dito ay lahat tayo dahil hindi agad tataas ang presyo ng bilihin, hindi tataas ang presyo ng pamasahe. So ito po ang masasabi nating maaaring maging benepisyo ng halos na mula sa middle income. Hiling naman ng ilang nasa working class, gumawa ng pangmatagalang solusyon sa tumataas na presyo ng langis. Ano ko lang po is, babaan po yung pagtaas po ng petrolyo kasi sa panahon po kasi natin ngayon, syempre, lahat ay tumataas. So hindi na po nakakayanan ng mga kababayan po natin yung gastusin po. Siyempre naulit na naman to, kailangan may solusyon na yung gobyerno dito. Hindi lang siya para pandagdag sa ng mga 4Ps, allowance sa mga 4Ps. Kailangan din nilang pag-focusan yung kung paano matutulungan yung mga Pilipino ngayon na tumataas naman yung petrolyo natin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy ang paghahatid ng supply ng bakuna ng pamahalaan sa iba't ibang komunidad sa bansa. Ito ay sa ilalim ng National Immunization Program ng Department of Health at lokal na pamahalaan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay upang matiyak ang proteksyon ng mga bata at mga ina, lalo na sa mga malalayong barangay. Libre ang pagpapabakuna sa mga local health centers at vaccination sites na itinalaga ng DOH. Ang programa ay sa pakikipagtulungan ng major service provider na PharmaServe Express na siyang namamahala sa mga cold storage at sistema ng distribusyon ng mga bakuna. Wala nang pinipili ang pag-atake ng Amerika at Iran kahit pa maisapeligro ang mga sibilyan. Sa isang airstrike ng Amerika, tinamaan ng debris ng missile ang isang ospital sa siyudad ng Avaz sa timog kanlurang Iran na may 200 pasyente na karamihan ay mga bata. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Nadamay sa airstrikes ng Amerika ang isang cancer hospital sa Avaz sa Khuzestan province nitong Miyerkules, oras sa Iran. Agad na inilikas ang mga pasyente sa Sahid Baghei Hospital, isang specialized hospital para sa mga batang may cancer, ayon sa ulat. Suspendido na ang operasyon ng hospital bagaman naiwan doon ang mga pasyenteng may kritikal ng kondisyon. طوری بود که اصلا بیمار خاصی تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما این توبه داشتیم هم شیشه ها و موج انفجارش زیاد بود اینقدر نزدیک بود ما گفتیم شاید بیمارستان رو کلا زدن طبقات بالا رو زدن واقعا همین که کلا پرسنل و بیمار و همراه و همه اصلا ریختن بیرون. Ayon sa Iranian Red Cross Society, agad namang naipaalam sa mga kaanak ang pangyayari at ang agarang paglikas. Kinumpirma ng Deputy Governor ng Khuzestan na si Valyola Hayati ang pag-atake, bagaman wala pang ulat ng nasawi.
Nasa Khuzestan ang isang base ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at ito ang may pinakamalapit na distansya sa base ng US military saan man sa Middle East. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Health Ministry na si Dr. Hossein Kermanpour, 35 individual na kabilang ang isang menor de edad ang nasawi simula ng balikgyera ng US at Iran ngayong Hulyo. Mahigit 300 ang nasugatan, mahigit 70 sa kanila ang ginagamot pa sa mga ospital. Kasabay ng pag-atake sa nasabing ospital, inatake rin ng US ang Abbas Airport at ang isang pasilidad ng patubig sa Deloran kung kaya pahirapan sa pagkuha ng maiinom ng tubig ang mga residente. Kinundena ng mga kritiko ang pag-ataking ito ng Amerika ilang oras lang matapos ang pahayag ni United States President Donald Trump sa isang panayam na nag-iingat ito sa pag-atake upang walang madamay na sibilyan. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. Kumpiyansa ang US leader na malapit na nilang matalo ang Iran, bagaman umaasa pa rin ito na muling makikipag-usap para sa isang kasunduan ang Iran. All of these things have added up to a level that we're booming. The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. Sa gitna nito, nanawagan ng pagkakaisa sa mga Iranian si Parliament Speaker Bagher Ghalibaf. Aniya, hindi man nila nais na manatili sa gyera. Wala silang magagawa sa ngayon kundi maging laging handa na magsakripisyo kahit ng kanilang mga buhay para sa kanilang bansa. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aalisin na ng Amerika ang tropa nito sa Iraq ayon sa anunsyo ni United States President Donald Trump. Ang desisyon ay resulta ng pagbisita ni Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi sa Washington, hudyat ng pagtatapos ng misyon ng US sa Iraq na tumagal ng 23 taon. Taong 2023, nang magtayo ng base militar ang US sa Iraq upang labanan ang rehimen ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS sa ilalim ng pamumuno ng diktador na si Saddam Hussein. What we do have is the oil companies are all going in now, and they're doing partnerships with Iraq, and they're getting along very well. The relationship is a whole big relationship where we don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be, but we don't think that's going to be necessary. Inaasahan naman ang paglago ng ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan sa US at Iraq kasunod ng gumaganda nilang relasyon. Ayon sa US Department of War, hanggang September 30, 2026 na lang mananatili ang tropa ng Amerika at siya na ring huling araw nila sa Iraq. Kinumpiska ng mga sundalo ng Yemeni Republic ang mga armas ng mga rebelding Houthi na lula ng isang barko sa Red Sea. Kasunod ito ng muling pagtaas ang tensyon sa pagitan ng Southern Giant Brigade Forces at mga rebelding Houthi na kaalyado naman ng Iran. Ito ang balita ni Brady Rabuza. Hinarang at inakyat ng mga sundalo ng Yemeni Republic ang isang barko ng Houthi militia na naglalayag sa Bab al-Mandab. Ang nasabing barko ay patungo sa Port of Hodeida na baluarte ng Houthi rebels. Lulan ng barko ang mga makabagong armas at iba pang kagamitang pandigma. Ang Southern Giant Forces ay mga sundalo ng Yemeni government na suportado ng Saudi Arabia. Naging aktibo na muli ang sigalot sa pagitan ng Yemeni Houthi Forces at Saudi-Yemen Coalition dahil sa paglabag sa airspace blockade na ipinatutupad ng Saudi Arabia na isang dekada nang umiiral. Tinangkang pigilan ng Saudi ang paglapag ng eroplano ng Iran sa Sana'a Airport kaya pinatamaan nila ang runway nito na sinagot ng Iran sa pamamagitan ng pag-target sa Abha International Airport. Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Dahil porsigido ang Iran at Houthi, pinalapag sa Hodeida Airport ang eroplanong naghatid sa mga residente na dumalo sa state funeral ni Ayatollah Ali Khamenei. Malaya rin nakaalis pabalik ng Iran ang eroplano. Dahil sa pangyayari, isinara na mismo ng Yemeni Republic ang airspace ng bansa sa lahat ng eroplano.
Nauna lang nagbabala ang Iran kung igigiit ng Amerika ang maritime blockade nito sa kanilang mga pantalan. Hindi lang sa Strait of Hormuz sila maghihigpit, kundi isasara din nila ang Persian Gulf, Sea of Oman at ang Red Sea sa pamamagitan ng kanilang mga kaalyadong Houthi. Ang bagay na ito ay pinangangambahan ng kinatawan sa United Nations dahil ayon kay US Ambassador to UN Mike Waltz, ang Houthi ay mariing kaalyado ng Iran. Ayon kay Waltz, bantad na sa buong mundo ang layunin ng Houthi na kaparehong-kapareho lang ng Iran. This is what is crystal clear today, that the Houthis, a declared terrorist organization, are Tehran's acolytes. When Iran targets civilian infrastructure across the Gulf, so do the Houthis. When Iran chants death to Israel and death to America, the Houthis repeat it word for word. In fact, look at the Houthi flag. It essentially says those two things, death to Israel and death to America. Sa ngayon, patuloy ang pagsasanay at pagpapalakas ng Saudi-backed Southern Giants Brigade para sa napipintong gera nito sa Iranian-Yemeni axis. Ang mga rebelding Houthi ang responsable sa mga pamimirata sa mga barkong pangkalakal at nagsasapanganib sa mga marino na dumadaan sa Red Sea. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglunsad ng crackdown ang South Korea laban sa ilegal na operasyon ng mga pribadong money lending company dahil sa pananamantala sa publiko. Ayon kay South Korean President Lee Jae-myung, labis-labis na interes ang ipinapataw ng nasabing mga loan sharks na umaabot pa ng 60% kada taon. Anya, hindi balido ang pagpapautang na may interes na 20% per annum o higit pa at kung gigipitin, hindi man dapat bayaran kahit ang principal na halaga. Hinihikayat ng Korean leader ang publiko na iulat sa pamahalaan ng alinmang lending company na nagpapatubo ng mataas at ang gumagamit ng dahas para lang makapaningil. Isang lalaki ang nakaranas ng biglang pagtaas ng presyon at matinding pananakit ng ulo ang inalalaya ng UNTV News and Rescue Team para maihatid sa ospital sa Bacolod City. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lizelle Nael. Habang naka-standby duty ang UNTV News and Rescue ay nakatanggap ng tawag mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bacolod City. Agad namang tumungo ang team sa Barangay Felisa upang asistehan ang isang 40 anyo sa lalaking pasyente. Pagdating po natin sa bahay ng pasyente ay nadatnan po natin nakahiga ito sa kanyang higaan. Nangihina at mayroon pa matinding pananakit ng kanyang ulo. Agad naman po natin inassess ang kalagayan ng pasyente at nag-check po tayo ng vital signs. Nilagyan rin ng ice pack ang bandang batok nito. May ginino ko gina para sa plan. Bali kung mag-hospital si sir ma'am din ka mga hospital. Napag-alamang ang pasyente ay nakakaranas ng matinding pananakit ng ulo hanggang sa mukha nito, mataas sa blood pressure, pagkahilo at nanghihina ang katawan kaya kinakailangang dalhin agad sa ospital. Mayroon rin itong medical condition na type 2 diabetes at hypertension at na-admit na rin sa ospital nitong nakaraang linggo lamang. Dahil sa hindi maayos sa pakiramdam, muling nagdesisyon ang mag-asawa na magpadala ulit sa ospital upang matingnan at masuri ang kanyang kalagayan. Binuhat ng team ang pasyente sa pamamagitan ng isang upuan upang mailipat sa stretcher. Makalipas ang ilang minutong biyahe, maayos at ligtas namang nai-endorso ng team ang pasyente sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Kasama ang Negros Occidental News and Rescue Team, Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng kinahaharap nitong reklamong obstruction of justice. Ayon sa Office of the Ombudsman, tugon ito ng senador sa isinasagawang preliminary investigation sa reklamong inihain laban sa kanya ng isang civil society group. Samantala, hinihintay pa rin ng Ombudsman ang pagsusumite ng counter affidavits ng mga kapwa-respondent ni Senator Cayetano na sina Senator Robin Padilla at ang inalis na Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. Matapos matanggap ang lahat ng kinakailangang dokumento at ebidensya, saka magpapasya ang Ombudsman kung may sapat na batayan ang mga reklamo para magsampa ng mga kaso sa korte. Samantala, bukas naman ang Office of the Ombudsman sa planong paghahain ng Department of Migrant Workers o DMW ng motion for reconsideration. Kaugnay ng na-dismiss na mga reklamong plunder, malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio. Ayon sa Ombudsman, may 10 araw ang DMW mula sa pagtanggap ng resolusyon upang ihain ang kanilang motion for reconsideration. Una nang sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na iaapilan nila ito dahil may mga mahahalagang detalye sa kanilang ebidensya na hindi umano natalakay sa resolusyon. Isang 15 anyos sa estudyante ang nakuhanan ng baril ng mga pulis habang ito ay nasa loob ng paaralan. Ayon sa pulisya, pinagpasapasahan ng 3 magkakaklase ang baril na nila ay para lamang umano sa kanilang proteksyon. Ito ang balita ni Brian Salatandol. Dahil sa pagka-discover nila na may isang estudyante na may dalang baril, so agad-agad po nila itong na-report sa himpilan ng pulisya. Kaya nakatugon po tayo kaagad. So naging safe naman po ang pag-recover na firearms doon sa estudyante. Mismong sa loob ng paaralan, nakuhanan ng baril ang isang 15 taong gulang na estudyante ng Don Sevillano Platoon Memorial High School sa Tinambak, Camarines Sur. May nakakita umano sa baril na hawak ng estudyante, kaya agad itong inireport ng mga guro sa pulisya. Ayon sa hepe ng Tinambak Municipal Police Station, na-recover agad ang baril at batay sa kanilang investigasyon, galing ito sa isang babaeng kaklase din nila at ipinasa sa isa pang babae, at nang makita ng kasintahang lalaki ay kinuha ito para siyang magtago. Yung pag-carry niya ng firearms, dahil nga po ito ay naipasa lang sa kanya dahil doon sa kaibigan nila na yun ang may dala, kaya hanggang sa mapunta sa kanya para maiwasan na mahuli yung kanyang mga kaibigan. Napag-alaman din ng PNP na ang baril ay pagmamayari ng isang residente ng Misamis Occidental at paso na ang gun registration. Yung registered owner po ng baril na lumabas na rin po doon sa firearm verification. So according po sa result, yung may-ari ng baril ay merong registered sa Misamis Occidental yung may-ari. Lumalabas din sa pagdisiyasat ng pulisya na wala namang nakaaway o insidente ng bullying sa mga nagdala ng baril. Paliwanag ng mga ito, dinala nila ang baril para sa kanilang proteksyon. Na-turn over na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga estudyante upang sumailalim sa counseling, habang ang nakumpiskang baril ay nasa pangangalaga na ng PNP Forensic Unit para sa kaukulang investigasyon. Nananatili namang mahigpit ang ipinatutupad na seguridad ng PNP Camarines Sur sa mga eskwelahan sa probinsya upang maiwasan ang mga insidente ng pagdadala ng armas sa mga paaralan. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagpakalat na ng nasa 3,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alan Reyco, bahagi ng kanilang ibibigay na seguridad ang pagpapatupad ng gun ban na epektibo na ngayong araw July 16 kasabay na simula ng election period. Nakatakdang isagawa ang BARM election sa September 14 habang magtatagal ang gun ban hanggang September 29. Ipinaalala ng PNP na suspendido ang permit to carry outside of residence sa Bangsamoro Region habang umiiral ang gun ban. Yung normal po, yung authorized, especially yung ating kapulisan in uniform and yung authorized by the COMELEC to carry firearms during the election period. All other permit to carries are suspended during this period. Dumaong na sa Maynila ang training vessel ng Japan Coast Guard na Itsuko Shima para sa ika-4 na araw na port visit. Bahagi ito ng pagpapalakas ng maritime cooperation ng Pilipinas at Japan. Kwento ng commanding officer ng barko, naranasan nilang sundan ng mga barko ng China habang binabagtas ang West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Actually, we happen to align along with the China Coast Guard vessels on the way here, but then we just continued our mission and then we continued our voyage up to Manila. Binuntutan ng Chinese Coast Guard ang Japan Coast Guard training vessel Itsuko Shima sa bahagi ng West Philippine Sea habang naglalayag ito patungong Maynila. Pero sa halip na tignan itong hadlang, sinabi ni Captain Naoki Misoguchi, commanding officer ng Itsuko Shima, na nagsilbi pa itong mahalagang pagkakataon upang maihanda ang kanilang mga trainees sa mga aktwal na sitwasyong maaari nilang maranasan habang nagsasagawa ng operasyon sa dagat. Actually, we happen to also encounter the China Coast Guard vessels on the sea, but it's actually we take it advantage, and it's a good opportunity for us to actually teach the trainees on board that this actually happens during our daily operations. Batay sa Automatic Identification System o AIS tracking, kapwa na mataan ng 2 sasakyang pandagat na halos magkatabing naglalayag sa hilaga ng Spratly Islands noong umaga ng Hulyo 15. Kaninang umaga, ligtas na dumaong sa Maynila ang training vessel Itsuko Shima para sa 4 na araw na goodwill visit sa bansa. Sakay nito ang 123 crew at officers, 68 trainees, 1 doktor at 9 na ship riders mula sa Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapore at 2 mula sa Philippine Coast Guard na sasama sa paglalayag ng barko hanggang sa Japan sa ilalim ng capacity building program ng Japan Coast Guard. Ang pagdaong ng Itsuko Shima dito sa Maynila ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng maritime cooperation. Tatagal ang barko hanggang sa araw ng Linggo. Sabi ng JCG, inaasahan nilang mas mapapalalim pa ang pagkakaibigan at professional na ugnayan ng Japan Coast Guard at Philippine Coast Guard sa kanilang pananatili sa Pilipinas. I'm expecting the next 4 days during my visit to the Philippines. I'd like to further strengthen the friendship between PCG as well as the JCG. And also I believe that the strong bond between Philippines and Japan will contribute to our further strengthen for the future. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard na kabilang na sa kanilang modernization program ang plano na magkaroon ng sariling training vessel. Sa kasalukuyan kasi, ang mga kadete ay nagsasanay pa rin sakay ng mga barkong ginagamit din sa aktual na operasyon. Kasama din po yan sa ating mga tinitingnan sa ating modernization dahil kailangan din natin na ma-enhance yung skills ng ating mga officers, especially yung mga cadets din natin kagaya nito. Kaya bilang unang hakbang is we undertake yung mga ships riders program na pinoprovide nga kagaya ng Japan Coast Guard. Ayon sa PCG, malaking tulong ang pagkakaroon ng dedicated training vessel dahil hindi na maaapektuhan ang schedule ng pagsasanay kapag nagde-deploy ang mga operational vessel.
Masisiguro rin umano ang tuloy-tuloy na pagsasanay lalo na sa navigation at seamanship ng mga future Coast Guard officers. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games. Ito ay kahit na absuelto na ang opisyal sa Office of the Ombudsman. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kung kinakailangan ipatawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya dun sa ating inimbestigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Handa ang National Bureau of Investigation na ipatawag ang lahat ng makapagbibigay linaw sa kanilang investigasyon sa isyu noong 2019 Southeast Asian Games. Kabilang na dito ang dating chairman ng Bases Conversion and Development Authority o PCDA at ngayon Public Works Secretary Vince Dizon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, partikular na magiging parte ng gagawing investigasyon ay ang mga unliquidated na pondo ng pamahalaan na ginamit sa proyekto. Nauna nang sinabi ng NBI na umabot umano sa 10 bilyong piso na galing sa budget insertion ang ginamit sa pagpapatayo ng sports complex sa New Clark City sa lalawigan ng Tarlac at maging nagastos sa palaro. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga officials, yung mga uniform na binili, yung pong pagkain na sinasabi dyan, chicken longganisa raw, tapos may allegation na kikiam. Magtatanong po tayo ng mga gano'n. Alamin po natin yan. Kaya po tayo nagpa-fact-finding. Kaugnay nito, may binuo ng unit ang NBI na tututok sa investigasyon sa issue ng 2019 SEA Games. We're coming up with a list para sunod-sunod na kung sino yung ipapatawag. Baka sabihin yung timing na naman. Pero sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau. Kasama natin mag-iimbestiga rito ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit ang mag-iimbestiga nito. Samantala, iginit naman ng NBI na hindi timing sa impeachment trial ang gagawin nilang investigasyon sa issue ng 2019 SEA Games. Paano pong ibig sabihin ng timing? Ibig sabihin po ba kahit meron na tayo mga dokumento at ebidensya para mag-imbestiga ng krimen? Teka muna, mukhang mali ata yung timing. Hindi mo ba't pag pumasok yung investigation at krimen, kaagad-agad dapat nating aksyonan? Dagdag pa ng NBI Director, may pumasok kanilang reklamo sa kanila at naitanong din ito sa kanya ng media na kailangan niyang sagutin. Dahil kung hindi naman natin sasabihin, ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon. Ano po? So kailangan po nating ipaalam. Just like any other investigation na dapat at gustong malaman ng tao, may public interest, kailangan nating sabihin sa tao. Ang palasyo naman, iginit na napatunayan na sa investigasyon na wala umanong kinalaman sa issue si Secretary Vince Dizon. Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Ayon pa kay Yusek Castro, hindi kasama sa naimbestigahan noon si Senator Alan Peter Cayetano. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ang 3 high-value drug suspect sa isang bypass operation sa barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur nitong Miyerkules, July 15. Nahuli sila ng joint operatives ng PDEA Camarines Sur at Pili Municipal Police Station. Na-recover mula sa mga suspect ang 3 plastic bags na naglalaman ng humigit kumulang 550 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 3.74 million. Dinala ang mga suspect sa PDEA Regional Office sa Legazpi City at sasampahan ng kaso sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o
o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang malakas sa pagyanig noong July 16, 1990 ang nagpabago sa kasaysayan ng Baguio City. Makalipas ang 36 na taon, hindi pa rin nabubura ang mga alaala ng trahedya sa mga survivor at pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Sa paggunita ngayong araw sa tinaguriang killer earthquake, binigyan diin ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng paghahanda sa mga sakuna. Ito ang balita ni Grace Dr. Lero. Scared? I don't know ano yung terminology. Super scared, but scared. Scared and unprepared and traumatic. Tatlong salitang pinili ni Rafael Resuello para ilaraw 45 segundong pagyanig na nagpabago sa kanyang buhay. Noong 1990, 21 anyos pa lamang siya nang matap sa loob ng gumuhong gusali sa halos 6 na oras at mawalan ng kanyang kaliwang kamay. Mahigit 1,600 ang nasawi noon, habang 3,500 ang mga sugatan. Ngayong ika-36 na anibersaryo ng 1990 Luzon earthquake, nagtipon sa Baguio City Hall Park ang mga survivor, responders, mga opisyal ng lungsod at iba't ibang ahensya upang alalahanin ang mga nasawi at bigyang pugay ang mga naging bayani sa panahon ng sakuna. Pero higit sa paggunita, layunin din ng aktibidad na maipasa sa mga susunod na henerasyon ang mga aral na iniwan ng isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng bansa. Ito kasing commemoration natin to, it reminds us of the value of preparedness. And at the same time, in the overall context of resiliency. Kasi yan ang wala tayo noon noong 1990 earthquake. Puro reaction lang tayo, reactionary. Wala tayong maayos na programa with regards to disaster preparedness. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, malaki ng pagbabago sa kakayahan ng Baguio sa paghahanda at pagresponde sa mga sakuna kumpara noong 1990. Mas pinalakas na ang koordinasyon ng mga responders, komunikasyon, mga pagsasanay at mga programa sa disaster resilience. Subalit binigyang din nito na ang pagiging handa ay pananagutan ng hindi lamang ng pamahalaan kundi ng bawat mamamayan. I wouldn't say 100%, no? Pero as to the norms, siguro we are above average, a very satisfactory rating. Kasi on terms of kahandaan, the city level-wise, kumpleto po tayo sa gamit, kumpleto tayo sa training, kumpleto tayo sa responders. Ang medyo nagkukulang tayo is on the community level. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy ang pagpapalakas ng preparedness sa mga barangay at mga pamilya sa pamamagitan ng mga drill at pagsasanay upang maging bahagi ng pang-araw-araw na kahandaan ang tamang pagkilos sa oras ng lindol. Makalipas ang 36 na taon, nananatiling malinaw ang mensahe ng 1919 Luzon earthquake na ang mga segundong nagpabago sa maraming buhay ay dapat maging paalala ng paghahanda ang pinakamahalagang hakbang upang makapagligtas ng mas maraming buhay sa hinaharap. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. Ngayong araw, muling nakapagtala ang PHIVOLCS ng sunod-sunod na Strombolian activity at pagbuga ng pyroclastic density currents o pagbagsak ng lava. Dahil dito, ipinagbabawal pa rin ng ahensya ang pagpasok sa 6-kilometer Radius Permanent Danger Zone o PDZ sa paligid ng bulkan dahil sa patuloy na banta ng mga pagputok, pagbagsak ng bato at mapanganib na usok. Umani ng batikos ang video ng paghuli sa isang guro ni Gabriel Go, ang nangunguna sa clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon sa ahensya, rerepasuhin ito ang kanilang social media policy at kukunin ang panig ng guro. Ngunit para kay MMDA Chair Romando Artes, hindi na kailangan ng consent kung ang video ay ginawa sa pampublikong lugar.
Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sir, baka pwede wag din nangyari sa ano. Nerd ka naman eh. Pinagalitan, pinahiya at kung ano-ano ang sinabi sa guro nang hulihin sa clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ang sentimiento ng Teachers Dignity Coalition kasunod ng paghuli at pag-upload sa social media ng video footage sa paghuli sa guro. Paliwanag ni TDC National Chairperson Benjo Basas, tama lang naman na hulihin ang guro kung walang helmet at may nilabag na traffic rules. Ngunit ang hindi katanggap-tanggap niya ay ang pag-upload ng kanyang video sa personal na social media page ni MMDA Special Operations Group Task Force Head Gabriel Go. Sabi ng teacher expressly na wag mo nang i-video. Ang sagot nito ni Go ay naka-blur naman daw yung mukha. Ngayon, ang tanong ko sa MMDA, ang tanong ko kay Attorney Artes at kay General Torres, ang ating chairman at GM, General Manager respectively, pinapayagan niyo po ba yung inyong mga empleyado o yung inyong mga opisyal ng MMDA na gawing content yung trabaho? Ilang netizens ang nagpahayag rin ng kanilang pagkadismaya at nagbigay ng komentaryo sa inilathalang video ni Go kaugnay ng insidente. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nakarating rin sa kanilang atensyon ang insidente at nakatanggap ng mga sulat upang ireklamo ang kawani ng ahensya. Agad na ipinag-utos ng MMDA ang investigasyon kay Go at inisyuhan ito ng show cause order ng ahensya upang pagpaliwanagin sa insidente. Hindi rin muna ito pinapayagang sumama sa clearing operations ng MMDA. Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED. Particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya yung ibang tao. So titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go doon po sa guro nga po na nahuli. Nilinaw din ni Artes na walang masamang intensyon ang pag-upload ng video sa SOCMED kundi magsilbing aral sa mga motorista at ipakita sa publiko na may ginagawa silang trabaho. Binigyan diin rin ng MMDA chairman na nangyari ang pagkuha ng video sa isang pampublikong lugar at lehitimong operasyon ng gobyerno ang pangyayari. Well, ako kasi ang paniniwala ko dyan at yan naman yung research namin. Pag nasa public place, you don't have to seek the consent. You don't have to seek the consent. Yun yung paniniwala ko, personally and as a lawyer. But again, we'll review the policy and siguro mag-consult kami sa Data Privacy Commission para alam namin yung limits. Dagdag pa ni Chairman Artes, aminado naman ang nahuling guro sa kanyang traffic violation at ang pagtatangkang pag-iwas sa panghuhuli. Gayunman, nais pa rin nilang marinig ang panig ng guro bilang bahagi ng due process bago maglabas ng pinal na desisyon. Well, unang-una nga sinabi ko na hindi naman namin gine-generalize yung mga guro or yung sektor ng guro. It so happen nga na yung individual action naman yan ng guro hindi ng institusyon. So, titingnan po namin yung reklamo ng sektor ng guro at ng individual po na guro na involved. And kung may violation po na nagawa, ay rest assured na paparusahan namin yung aming mga empleyado na nagkamali. Paliwanag naman ng National Privacy Commission o NPC, hindi otomatikong masasabing walang paglabag sa data privacy kapag kinuha ang video sa mga pampublikong lugar, maging ito man ay lehitimong operasyon ng gobyerno at nakablur ang mukha sa video. Paliwanag ni Undersecretary Jose Bellarmino II, Deputy Privacy Commissioner ng NPC, ang pagbablur ay isa lamang sa mga paraan upang mabawasan ang pagkakakilanlan ng isang tao. Ngunit hindi ito nag-aalis ng mga obligasyon sa ilalim ng Data Privacy Act. Ang point lang po ng pag-blur is one of the means to, kumbaga parang hindi masyadong ma-identify yung tao. But the mere fact na may naka-identify po, hindi po natatapos yung usapan ng data privacy doon. Kasi nga, pag-blur ng mukha ng tao, hindi naman po yan basihan sa batas para magproseso. Ang mga basihan natin, legitimate interest, consent ng isang tao, based on the performance of a lawful obligation or lawful duty under the law.
Ayon pa kay Yusek Belarmino, magkaiba rin ang akto ng pagpuproseso ng datos sa pagkuha ng video at sa pag-upload nito kung saan bawat isa ay dapat may sariling legal na batayan. Sure, yung sa pag-take ng video, generally kasi, especially kung law enforcement yan, like MMDA, meron silang, kumbaga, basis to record videos for purposes of documentation, for purposes of having proof ng kanilang importance, no, kung sakali na may magreklamo o para maging ebidensya. Pero yung pag-upload na sa social media, lalo na yung sa social media na hindi official NMDA social media, doon medyo magkakaroon ng potential na question sa basihan at kung tama ba at kung yun yung pinaka mainam na paraan para ma-achieve yung kanilang purpose. Kung mapatutunayan na may paglabag sa data privacy ang isang ahensya o individual, maaari itong patawan ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. May multa rin ito mula 500,000 piso hanggang 5 milyong piso. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May pagkakataon na ang bansang Argentina na muling makuha ang kampyonato sa 2026 FIFA Men's World Cup matapos nilang talunin sa semifinal round ang koponan ng Inglaterra. Makakaharap ng defending champion ang bansang Spain na dumaig naman sa koponan ng bansang France. Lubos na ikinatuwa ni King Philip VI at Queen Letizia kasama ng kanilang mga anak ang pagkapanalo ng kanilang team. Gaganapin ang championship game sa New York o sa New Jersey Stadium sa Amerika, July 19, araw ng Lunes sa US. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat at shout out kina Arnold Lactao, Joel Dolfo at kay Fernan Paral. Gayon din kay Astrid Aguana, Dennis Flores at Jack Ikaw. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 18, versikulo 2, na nagsasabi, Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y manganganlong ako, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na mukha. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming ilalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.